Kung inyo pong matatandaan, noong pong isang araw ko lang po na sabi dito sa aking video na 5 po yung sangkot na senador dito sa mga flood control project na ito. And then later on, nalaman natin may naidagdag na isa na ito ngang si Grace po na nag-insert po ng 100 billion pesos. So yung pong 5, pinangalanan ko po yun dyan. Hindi ko na po kailangan ulit-ulitin. Pinangalanan ko po yan. Pero marami pa pong nag-comment dyan, pangalanan ko raw at wag daw akong daldal ng daldal. Kaya kung hindi ka ba naman tanga, di sana pinanood mo yung video para nalaman mo kung sino yung mga 5 senador. At huwag ka rin magko-comment dito na hanggang hindi mo napapanood yung video, ano? So, lumalabas lang na hindi ka lang tanga, bubo ka pa. Hindi po ako gagawa rito ng video na magbablay na item lang ako. Hindi po. Pinapangalanan ko po bawat kung sino man yung involved dito. At ano bang kakatakutan ko sa mga animal na ito? Hinahamon ko nga ng patayan itong mga animal na mga kawatan na ito eh. Ba't ako matatakot sa pangalanan yung mga animal na yan? Ikaw lang, nabobo ka na nagko-comment ka, ugaliin mo, panoorin mo yung mga videos ko para nalalaman mo, hindi kayong tanong ng tanong kung siya pangalanan ko daw, pangalanan ko. Anyway, balik na po tayo dito. At pasensya na po kayo, mamaya ko na po babatiin itong aking mga subscriber. Ano? Maliban pa po doon sa 5 plus 1, bali 6, mayroon na naman pong naidagdag na 2 senador na naman na talagang ito ay wala ng kaligtas-ligtas at talagang kitang-kita na po yung pagiging kawatan. Hindi lamang po yung mga conversation nila, marami pa pong pagpapatunay dyan. Pero, ano nga ba ang i-expectin mo sa mga animal na ito? Natural, tatanggi ang mga animal. Tatanggi. So ngayon, ang tinutukoy ko pong 2 senador na isang kawatan, isa po rito yung si Jesus is Lord! Jesus is Lord! Ginamit pa ang Panginoon ng mga buwakan ng mga kawatan na ito. Ang tinutukoy ko po rito si Joel Villanueva at itong si Jinggoy Estrada. Kung inyo rin pong matatandaan, ito pong si Joel Villanueva, nagtanong po yan noong may hearing dyan si Secretary Bunuan. Alam niyo po ba kung natatandaan niyo? Ang tanong po niya, Mr. Secretary, ako po si Joel Villanueva, ay naglabi na po ba or nasangkot na po ba ako dyan sa mga sindikato na yan tungkol dyan sa flood control? Anong sagot ni Secretary Bunuan? Wala po. Yun po yung sinasabi ko. Natural, ang sasagot wala kasi kaharap mo sila. Okay? Kahapon na naman na hearing, ano yung sinasabi ni Jinggoy Estrada? Dito ba sa Senado, mayroon din bang sangkot dito sa mga senador? Ano ang sagot ni Bryce Hernandez, yung assistant engineer ni Alcantara? Wala po. Di ba? Maliwanag po yan na wala. Kung inyo pong papansinin kaya dito talagang patalasan dito ng pakiramdam eh. Ito, mga kunwari, mga nagtatanong na ganun para kitang-kita na mga manonood na talagang kunwari malinis itong mga hayop na to. O ngayon, sige po, hindi ako magdaldal dito. Ipapanood ko na lang po sa inyo. Ito na po. Good morning, Your Honor, Mr. Chair. Ako po si Bryce Erickson Hernandez, dating Assistant District Engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office. Ako po ay na-contempt kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee. Habang ako po ay nakadetain, nakapag-isip po ako at nagdesisyon na maglabas ng
ilang nalalaman ko sa flood control project. No. Kasi po sa aking natatandaan sa ngayon. Tama po si Senator Lacson na ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Yan. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, Yan. ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Yan. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. At ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Putang ina. Ang mga projects po na to ay construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate phase 3 sa Hagonoy, Bulacan. Flood control mitigating structure with pumping station and floodgate sa Malolos, Bulacan. Hindi ko na po babasahin lahat to. Isasama ko po to sa aking written statement. No, mahalaga pong basahin yung buong listahan ng mga proyekto. Yan. These are the line items that everyone has been talking about. So I think the nation deserves to know which particular line items that are in the GAA that are being implemented for these particular personalities. Mr. Chair, may I also request that he be directed to read the entirety of his salaysay? Yes. Not to select a portion of his salaysay. Yes, he will. I think he will be required to read the entire. But we need the specific line item in the General Appropriations Act to be able to tie these particular projects to political personalities, not just DPWH engineers, not just contractors. Please proceed. Mr. Chair, may I also ask that the amounts also be read? Yes, I think it's important that the public will also know the Yes, if amounts. it is available, Engineer Hernandez, please mention the amount as well. Mr. Chair, saglit na interjection lang. After the statement of Sir Bryce, may we have the copy of his statement para Ay nako, wala kang kakunta-kunta na gago ka. Based on his Sumausaw ka pa. statement, Mr. Chair. Maraming salamat po. If that is practicable, Deputy Speaker, we will ask him to do it, but it is a written, handwritten statement. So I think we have to listen to his entire salaysay first. Please proceed with the line items, please. Let me repeat it, Your Honor. First, construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate, phase 3, Barangay Mercado, Hagonoy, Bulacan, with an allocation of 60 million pesos. Number 2, construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate at Mambog Creek, phase 3, Malolo City, Bulacan, with an amount of 45 million pesos. Construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate, phase 3, Barangay Iba, Hagonoy, Bulacan, amounting to 60 million pesos. Construction of flood mitigating structure with pumping station at Calero Creek, phase 3, Malolo City, Bulacan, with an amount of 50 million pesos. Construction of flood control structure including pumping station and floodgate, phase 3, Barangay Mayto, Kalumpit, Bulacan, with an amount of 60 million pesos. Construction of flood mitigation structure with pumping station and floodgate at Barangay Santo Rosario Creek, phase 3, Malolo City, Bulacan, with an amount of 40 million pesos.
And last, construction of flood mitigation structure including pumping station and floodgate phase 3, Barangay Carillo, Hagonoy, Bulacan, with an amount of 40 million pesos. And all of that with a total of 355 million pesos, Your Honor. This is supposedly the allocation of which political personality? Jinggoy! Dr. Jinggoy Ejercito Estrada po, Your Honor. Thank you for the clarification. Yan ha, Jinggoy Estrada ha. The handwritten statement. Mr. Chair, may I continue? Let him finish the handwritten statement. Tapos lang po yung handwritten statement ng pagbasa. Nagbaba po si Senator Jinggoy at ang kanyang SOP dito ay 30%. Oh. As per our District Engineer Henry Alcantara. I-deliver ito nung lumabas ang mga item na to sa GAA. Mga driver namin sa DPWH Bulacan First ang nag-deliver sa kausap nila. Si Christian Santiago at saka si Andre Balatbat. Galing din ito sa utos ni D. Alcantara. Noong 2023 naman, ay naglabas ng 600 million si Senator Joel Villanueva. Oh, Joel Villanueva! Percent din. Oh, 30% din. If I'm not mistaken, ayun, Ay, nako. sorry. Pwede ko sabihin ko po kung ano mga projects na. Yun na lang po. Maliwanag na po yan. Ano itong si Jinggoy Estrada ay nangupit din na nangulimbat din to. Tapos ngayon nagmamalinis sila. At mayroon pa silang papreskon na ginagamit pa ang Biblia. Ha? Na ididemanda raw nila itong si Bryce na ito. Ito po ay assistant engineer ni Alcantara na isang notorious na kawatan ng DPWH project na yan. Na ang mga nakikinabang itong mga senador na ito. At yung mga nabanggit ko pang mga senador. So, ibig sabihin, kung mayroon na po ako nabanggit na 5 plus 1, 6 na po yan, plus itong 2, 8 na po, yung senador na talagang mga kawatan. Hindi pa po natin pinag-uusapan dyan itong mga 18 na mga kongresista. Dito lang po muna tayo sa senador. Kasi 24 lang pong senador ito. 24 lang na senador ha. 8 agad ang buminggo na lumutang yung kanilang mga pangalan. Ito na nga, Jinggoy Estrada at itong si Joel Villanueva. Tingnan nyo kung gaano kakawatan tumahayop dito. May mga hamon-hamon pa si Jinggoy Estrada na magpalay detector test daw. At ito namang si Joel Villanueva, kung ano-ano mga talata sa Biblia ang binubuklat. Jesus is Lord! Kung makakapagsalita lang ang ating Panginoon ngayon, sasabihin niya sa iyo, Joel Villanueva, putang ina ka. Yan ang sasabihin sa iyo. Buisit ka. Ang lalakas ng paloob ninyo na magtatanong pa kung naglabi ba kayo or nagbaba ba kayo ng mga project na yan dito sa mga insertion ninyo na yan. Natural ang isasagot sa inyo, wala. Pero ang totoo, gusto lang ninyo na masabi yan para yung sagot nga naman ay malalaman ng tao na wala. Bayan, dito sa Kongreso, 18 yung kwan pa lang yan. Pinangalanan pa lang na Diskaya yan. Napakarami po yan. Kung sino yung mga pumirma sa impeachment ni Sara na 215, ganyan kadami itong mga kawatang ito. Kasi hindi ko naman talaga nila lahat mga congressman na yan. Saan pa pupulutin itong mga kababayan ko?
Kung ang nandyan pala sa Kongreso at saka Senado ay mga kawatan. Isara nyo na yan, magsipag-resign na kayo. Ikaw, Jinggoy, ikaw, Joel Villanueva, magbigti na lang kayo. Kung wala kayong pambili ng lubid, ako magbibili sa inyo. Pero imposible yun. Ha? Kasi milyon-milyon yung mga kinulimbat ninyo. Kaya imposibleng wala kayong pambili ng lubid. O kung gusto nyo, regaluhan ko kayo. Ganun na lang, ng lubid. Itali nyo yung liig nyo, tapos yung dulo ng lubid, itali nyo dun sa railing ng EDSA flyover. Pagkatapos may tali nyo yung magkabilang dulo, sa liig nyo at sa railing ng tulay, saka kahit tumalon. Yan ang dapat sa inyo. Grabe. Wala na kayong awa sa mga tao. Lahat ng mga, kunwari, puro kayo mga, ay kawawa itong mga tao namin, tapos dito lang sa mga corrupt na mga kontraktor na ito. Ang hindi alam ng tao, ang napupunta na lang sa proyekto mismo ay napakakaunting amount na lang. Yung iba, na mas maraming parte, ito nga, pinaghahati-hatian itong mga unggoy na ito, na mga kawatan na, mga demonyo pa. Ayan po, lobas na. May iba dyan, nagsipaglayasan na. Bukas, abangan ninyo yung aking iba-vlog dahil mukhang mayroong congressman na pumunta ng Amerika, iuwi dito na nakakahon na. Yan ang abangan ninyo bukas. At ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit nakakahon na. Nakalagay na sa kahon. Sana kayong lahat magkamatay na. Mamatay na lang kayong lahat. Lord, gumawa ka na ng paraan kung paano ako makapunta dyan. Kahit saang house yan. Kung sa House of Representatives, House of the Senate, gumawa ka na ng paraan, Lord, para mapunta ako niyan, para lasunin ko na lang lahat itong mga kawatang ito. Kung ang tanong, naniniwala ba ako dito sa bullshit na ito? Na assistant engineer na ito, naniniwala ba ako doon sa sinasabi niyang Joel at saka itong Jingo Estrada na ito? Yes, naniniwala ako sinasabi niya. Pero hindi ibig sabihin kumakampi na ako sa mga animal na ito. Lahat yan pare-parehong mga animal yan. Dahil kakutsaba nila yung mga senador, mga congressman na yan. Lalo na yung Alcantara na yan, wala pang inaamin. Abutin nga itong assistant niya, si Bryce na yan. Hernandez na yung mami na. Ngayon, ano naman ang masasabi ko doon sa hearing dyan sa Kongreso na yung tinatanong ito sa Diskaya? Again, wala akong kinakampihan sa mga animal na ito. Napadiskaya man yan o kung sino pa mang putang ng mga demonyo na ito. Pare-pareho lang ang ligaw ng bitukan nitong mga animal na ito. Pare-pareho lang sila, contributor sila na para pahirapan itong mga kababayan ko. Kaya lang, kung yung ang tanong ay naniniwala ba ako doon sa isiniwala to Diskaya? Yes, 100% naniniwala ako. Tapos itong nakita nyo naman siguro kung papaanong gisahin nitong si Dilima na mukhang garapata, itong si Diskaya, si Carle.
Diskaya. Kahit mukhang garapata ito si Dilima, matinik ito. Antimano, galit agad. Palibhasa, garapata itong hayop na ito. Papaano kayong makakakuha ng totoong, papaano inyo makukumbinsi yung isang tao na resource person ninyo kung ganyan ang pag-uugali ninyo, ganyan ang pagtatanong ninyo, ganyan ang pagtrato ninyo sa mga resource person ninyo. Hindi kayo makakakuha ng totoong pwede ninyong mahalukay kung ganyan. Sabagay, garapata nga eh. Ano bang expectin ninyo din sa garapata na ito, abogadang gaga, na bubo rin ito si Dilima na mukhang garapata. Mabuti pa ito si Cheljok, no? Si Cheljok to na malalaki ang ngipin. Yung kasing lalaki ng ngipin ng kalabaw, abay napakalumanay magsalita. Yun sana ang tama. Oh. Ito namang si Luis Tro, napansin nyo ba? Hindi ko na po kailangan i-play dito. Na puro pananakot ang ginagawa mga plunder, mga habang buhay na makukulong silang dalawang mag-asawa. Sabi ko nga, kung nandyan lang ako, kung ako lang ang iniimbestigahan ninyo dyan, mga animal kayo sa Kongreso, sinunog ko kayong lahat dyan. Yung ganun mga pagtatanong ninyo. Lalo itong Luis Tro na ito, parang kala mo napakalinis tong hayop na ito. Saan galing yung mga pira na pinamimigay mo ng eleksyon? Yung may paganyan-ganyan ka pa sa ulo. Saan galing? Isa ka pa. Ito naman yung sinasabi ko sa inyo, itong congresswoman na ito, na yung parang pinutol na drum, tapos dinamitan ng Pilipiniana. Yan. Imaginin mo, sa halip na mag-imbestiga, magtanong para palutangin pa yung mga ibang mga personalidad o mga congressman pa, hindi nanakot ng nanakot. Tinakot ng tinakot si Carly Diskaya. Ano ang purpose noon? Kasabwat din siya. Unang-una, Luis Tro, akala mo napakalinis mo. Ano nangyari doon sa asawa mo? Dapat ikaw ang nakukulong eh. Alam mo kung bakit? Yun lang pagtago mo ng isang kriminal na asawa mo, napakalaking kaso na yan. Itinago mo yung asawa mong kriminal, hindi lang basta kriminal, nang gahasa pa. Tapos ganyan ka magtatatanong. Ang Senado at saka Kongreso, bagamat nandyan sa mandato ninyo ang mag-imbestiga, pero hanggang dyan lang kayo sa investigation. Dahil ang gusto lang ninyo dyan yung in aid of legislation lang. Investigation in aid of legislation. Hindi yung tatakutin nyo yung mga resource person ninyo. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo ay pare-pareho naman kayong mga kawatan. Buisit kayo, ako nga ipatawag ng Diyos, susunugin ko yung mga mukha ninyo. Yung mga bibig ninyo, mga bunganga niyo, susungal-ngalin ko yan. Buwak ka ng ina nyo. Ano bang pakialam mo pa kung makulong si Diskaya? Nang habang buhay o ano pa mang plunder dyan, ipaubaya yan sa korte. Hindi ikaw ang magsasalita niyan. Korte ang magdedetermine kung yun ay pwede niyang kaharapin. Hindi ikaw, dahil lahat kayo dyan ng mga animal kayo, in aid of legislation lang ang purpose ng inyong investigation. Yang mga pag-iimbestiga ng mga House at saka Senado na yan.
Ngayon tatakutin mo. Kung hindi ka ba naman bobo na abogada kang gaga ka, yung the way na magsasalita ka or magsabi ka, na makukulong, mga ganito, mga habang buhay makukulong dahil plunder, walang bill na ganyan. Ang purpose mo dyan na animal ka, ay para takutin pa yung mga ibang resource person pa na huwag magsalita. Or either maging itong si Diskaya. Kasi, baka ikaw, isa ka pa rin doon sa mga napakaraming congressman na sangkot sa flood control project scam na yan. Huwag kami. Siguro, total naman, kayo-kayo lang dyan ng mga kongresista kayo, pare-pareho lang naman kayo mga bobo. Huwag nyo kaming idadamay. Huwag nyo kaming ilagay sa sarili nyo na mga bobo. May utak kami na nanonood kung pasasaan yung tutunguhin na mga tanong mo dito kay Diskaya. Isa kang hunghang na kongresista. Uulitin ko lang kung ako nga nandyan, pag hindi ko ibinalik sa iyo yung mga sinasabi mo na makukulong, ay sasabihin ko sa iyo harap-harapan na hayop ka. O bakit ikaw nandito ka pa sa kongreso, hindi ka pa nakukulong? Ay napakalaking kaso, yung itatago mo, yung asawa mong rapist, criminal, hindi ba't napakalaking kaso yan? Pag hindi ko isinungal-ngal sa nguso mo yan. O, ito naman si Ding Baxia na garin. Huwag kang pabida ng pabida. Huwag, tama na. Mas magandang manahimik ka na lang. Baka mamaya, hindi nyo natansya na ipatawag ninyo ako, sabog ang buong kongreso na yan. Anong ibig ko sabihin sabog? Sabog ang kinabukasan ninyo. Dahil hindi lang kung ano yung makakriminalan ninyong lahat dyan, malalaman ng buong mundo. Baka mabaliktad. Sa halip na kayo ang magtanong sa akin, baka kayo ang tatanungin ko. At baka magiging pipi kayo pag ako nakaharap ninyo dyan. Dahan-dahan lang kayo. Mga buwisit kayo. Ang hayop na to. Grabe. Itong mga pinaggagawa ninyo. Yan, bilyon-bilyon ang pinag-uusapan. Trilyon ang pinag-uusapan. Milyon ang dinideliver sa inyong mga putang mga kawatang kayo. Nabutit hanggang ngayon, buhay pa kayo ng mga kawatang kayo. Buisit kayo. Kayong lahat ng mga pinangalanan, lahat kami na nanonood, naniniwala kami rito sa ibinulgar nitong engineer na ito at ni Diskaya. Kung ako ang tatanungin, naniniwala ako. Pero pinagpaunahan ko na po kayo. Hindi ibig sabihin na sinasabi ko naniniwala ako dito sa mga ibinulgar nitong mga senador at mga kongresistang ito ay kumakampi na ako sa kanila. Hindi. Dahil pare-pareho ito. Nagkotsabahan to. Kakotsaban ninyo. Yan yung tinatawag na partner in crime. Kayong lahat ng mga buwaka ng ina nyo, hindi pa kayo malipol, mga hayop kayo. Yan ang consequences na haharapin mo, Diskaya.
Sa sobrang kayabangan yung mag-asawa, ayan ang napala mo. Proud ka pa na ipagmalaki. Sabi ko nga po rito sa mga dati yung mga nakalipas kong video, napakaraming mayayaman, sobra-sobra ang kayamanan. Kung maaari nga yan, i-deny pa nila yung kayamanan nila dahil nahihiya pa yan na malaman ng tao kung gaano sila kayaman. Hindi mga sangkot sa mga panito, ito mga mayayaman na tinutukoy ko. Hindi sila mga politiko, hindi rin sila sangkot sa kung ano mang project ng gobyerno. Pero sadyang mayayaman sila. Nahihiya pa sila. Kung ilan ang mga mansyon nila, kung ilan yung mga resort nila, private resort yan. Napakarami nilang mga ari-arian. Pero nahihiya silang i-display. Samantalang kayong mag-asawang diskaya, galing na nga lang sa pinagnakawan, yang mga pira ninyong pinambili ng mga sasakyan na yun, proud pa kayo. Kaya iyan ang mirisi sa iyo. Oh. Imaginin mo, nagyabang kayong dalawang mag-asawa. Kahit nga ako na may imbestigahan talaga kayo kung saan galing ang yaman ninyo. Marami talaga yung mga bobo na tao. Mayroon akong kilala. Wala lang. Ni anumang kahit barangay tanod hindi pumasok sa gobyerno. Pero napakayaman. Nagtataglay pa ng dump truck na mga kamuting dilaw. Pero nagmalaki ba? Hindi. Dahil alam ko, sasabihin ng gobyerno, kukunin namin yan dahil pag-aari ng gobyerno yan. Ulul. Ano kayo? Siniswerte. Nahihiya yung mga taong mandaming mayayaman na nahihiyang i-display ang kayamanan nila. Pero itong diskaya na ito, yan, tanggapin ninyo ang inyong naging kabayaran dyan sa mga kayabangan ninyo. Ayan lang yun. Unang-una, nakipag-connive ka sa mga demonyong mga politikong ito. Wala na po. Kung 8 na ang mga kawatan dyan sa Senado, isara na yan Senado. Mayroon pa po akong alam dyan, hindi pa lang po hindi pa lang po nila ibino-broadcast. Sabi ko nga po, hindi sa akin manggagaling ang pag-broadcast niyan. Pero doon sa limang una na i-broadcast ko, galing din po yan dito sa mga maanumalyang project na ito. Nasundan po yan nung isa. So, naging 6 itong pandak na Grace po na ito, na nagsingit ng 100 billion. Tapos ngayon may 2 pa. Bagamat sinabi ko rito, nandyan naman po yan. Public record naman po yan. Kaya sinabi ko. Pero isasabihin ko sa akin mag-umpisa, hindi po. Ayaw ko. Bagamat dyan, kulang pa po yan. Another 8 pa yung kilala kong kawatan. Pero umaasa ako na sa mga susunod na araw, linggo, lalabas din po ang mga pangalan ng mga yan. Basta sa akin, huwag lang manggaling sa akin. Anyway, nakakapanggigil man pero talagang doon pa po sa mga bubo na gustong tumalino, yung comment na wala sa lugar na hindi mo na pinapanood ang video. Ang ibig pong sabihin nun,
Hindi ka lang bubo, tanga ka pa. So kung bubo ka, mag-subscribe ka rito sa Berana Live Studio TV, tatalino ka. Sinabi ko naman po yan. Kung kayo may taglay na mukha, na kagaya ni dilima na mukhang garapata, pindot lang po subscribe din sa Berana Live Studio TV. Gaganda, gugwa po kayo. Di lang, sinabi ko na po, yung mga bobo, tatalino din po. Ayan po, bago po tayo magwakas ay siyempre, sa lahat po ng aking mga subscriber na magaganda at mga gwapo na, ay muli po ang aking paalala. Ingat po lagi para huwag magkasakit. Ingat po lagi para hindi magka-problema dahil napakahirap po ang magkasakit kayo. Una, napakamahal po ng pa-hospital ngayon. Kaya po, ingat po kayo lagi. Huwag po kayong mag-alala. Yung sinasabi ko pong swerte na darating sa inyo, antayin nyo lang po, darating din yan sa inyo. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.